sila dyan umatin pumasok, basta huwag silang magbibigay. Sabi nila, daalin natin sila. At gusto natin mabihag sila sa kahirapan at lahat ng sumpa manatili sa kanila. Ulit nito ni Sakanas, parang salesman talaga eh. Salita ng salita yan eh. Dakdak ng dakdak. Kaya yung mga chismosa, sa kanya nagmana yan eh. So, okay? So the word last many times was translated as desire. Desirous. Amen? Talaga naman yung hindi pagsunod sa Diyos eh. Talaga naman yung desire mo, parang gusto mo palagi yun. Okay? So akala ni Eve, na pag ginawa niya itong bagay nito, nasubukan niya itong puno ito, eh yun talaga yung magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Pumasok na kasi yung greed sa kanya. Okay? And then maybe, naisip din ni Eve na meron siguro tinatago ang Diyos sa amin na. Bakit lahat ng puno pwede naman kainan? May tinatago ito si Lord. Okay? Gusto niya lang tuklasan kung ano tinatago ni Lord. Parang ganun eh, nasa kanya isa. Because God told them that they can eat from all the tree, but not to that one tree that God mentioned. Because that tree does not belong to them. It belongs to God. What belongs to God, belongs to Him. In-emphasize na naman ng Diyos yan sa Old Testament, okay? Tuloy-tuloy po yan. So, ano ba ibig sabihin nitong tithe? Tithe means 10. Okay? 10%. It's not just about the money. So, pati sa talent, sa time, gusto ni Lord, una siya. Pwede kong sabihin, mga kapatid, ito yung tinatawag natin, the principle of first. Kaya nga sinasabi natin, seek ye first. Because every first belongs to God. Your talent, your time, your money, your energy, yun lang hinihiling ni Lord. Galawin nyo ng 90%, galawin nyo ng buong garden. Itong maliit na itong akin to. Sa'yo na yung 24 hours, pero yung 2.4 hours sa akin. Computation ko, 10% na 24. Bahala na kayo mag-isip, hindi naman naman mathematics o accountant na. Ayan, sa 24 hours, yung 10% doon, kay Lord, yun lang naman hinihiling ni Lord. Sa talent na meron ka, sa skill na meron ka, yung konting panahon doon, magamit mo lang na Lord dahil Kanya yun, hindi sa'yo yun. Yung 10 pisong binigay sa'yo ni Lord, hindi makamot si Lord. Sa'yo yung, dahil sa Kanya piso, sa'yo ang siyang na piso. Parang wala na naman ako. Sabi ko sa katabi, magkaka-breakthrough ang ngayong bago ito. Sabi mo sa katabi mo, bubukas ang tulungawan ng langit sa buhay. Alam niyo si Lord, okay? Okay? So, alam niyo si Lord, mahilig yan sa ano eh, sa number 10. Sino po naniniwala na mahilig si Lord sa number 10? Diba? 10%. So, video ka na example ha. Okay? Okay. Oh, number 1. How many times did God test Pharaoh's heart? Ilang beses? Ilang beses sinubukan ng Diyos ang puso ni Pharaoh? 10. How many commandments are there? How many times did God test Israel when they wandered in the wilderness? Ano ba yung sabihin? How many times were Jacob's wages changed? Ilang beses na palitan? Then, how many days was Daniel tested? 10. How many virgins were tested? How many disciples were there? 12. Tinitest ko lang kayo. I'm just testing you. Ganun kasi Lord mag-test. I'm just testing you. Dugay na dali, no? God is just testing you. Listen to me, church, listen to me. Alam niyo po ba? Every Sunday, tinitest kayo ni Lord. Yes. Dapat makapasa na tayo dito. Because every Sunday, God is testing us if we will bring back what belongs to Him. When we give our tithes,
It's not about giving. It's about returning. Because it doesn't belong to us. It belongs to God. Parang ganito lang yan, ha? Tumayo ka, Pastor Randy. Pero this belongs to Him. Ito yung gusto ko i-emphasize sa inyo. Para maintindihan nyo. This belongs to you. Then, binigay mo sa akin. I will not give it back to Him because this belongs to Him. I will just return it to Him. Your tithes is ano lang yan, is a gesture of returning what belongs to God. Sana naman ako sa mga handa pa ba kayo makinig, mga kapatid? Kaya alam niyo mamaya si Ebong hindi na mahirapan mag-exhort yan. Sabi ko, hindi ka mahirapan mag-exhort, sabog na sila rito mamaya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sasabog ka ngayon mga dito. Okay. O, kita nyo, tinan nyo to ha. These are the Bible verses that we want to look at for you to understand more what God's intention. Kung ano yung sa Kanya, dapat sa Kanya. Tinan po natin mga kapatid, no? Mga minamahal. Exodus chapter 13, sabi po ng Panginoon, then the Lord spoke to Moses saying, consecrate me, or meaning to say, set apart. Okay, sabi niya, consecrate to me all the firstborn, whatever opens the womb, the children of Israel, both of man and beast. Pero mo patay sa hayop. Grabe, hindi lang wala sa tao. Both of man and beast. Ano sabi ng Panginoon? It's mine. Ibig sabihin ng it's mine, meaning to say, it belongs to God. And then, as I was analyzing this, mga kapatid, hindi ako mag-English, but I'm trying my best because I want to preach in America. Okay? People are struggling to give their tithes, yung what belongs to God, and to for reason. Because doon sa ating past religion, they did not taught us the essence of the importance of giving our tithes. Doon sa ating past religion, ang ating nakasanayan doon, donation. Ito, makinig kayo. Sa donation, ang ibabalik sa inyo ng Diyos, donation din. Parang wala na naman kung kasi po yan, kung ano ginawa ko. Ang nililibar ni Lord, hindi niya sinabing, give your full donation. Donation is not bad. Okay? You can do it. You can donate electric fan, it's not bad. You can donate refrigerator, it's not bad. You can donate oven toaster, it's not bad. We can use that. Okay? You can donate motorcycle, it's not bad. Pastor Jubin can use that when he go to Lupa. Bible study, it's not bad. Okay? We can use that. But it's not your tithe. Because tithe is 10%. Parang wala na naman ako sa video. Okay? Sino po naniniwala na hindi si Pastor Frank ang nag-invento ng salita na yan? Baka sabihin ng demonyo sa inyo, naghahanap pa si Pastor Frank ng mga Bible verse. Alam niyo, si Satan ganyan eh. Inuunahan ko na sa isip ko. Labanan ko sa isip talaga eh. Si Satan kasi umakatake sa isip. Akala ni Satan, may isa na ako eh. Guided ako ni Lord eh. Inuunahan ko na siya dahil gusto ko mawala sumpa sa inyo. Gusto ko pagpalain kayo ng Panginoon dahil mahal ko kayo at mahal kayo ng Diyos. Yung amal ninyo, pambarangay. Sino nagsabi? Hindi naman sinabi, then Pastor Frank spoke to Moses. Yuma. Okay? Ang sabi dito, then the Lord spoke to Moses, saying, consecrate to me all the firstborn. Okay? Whatever opens the womb, both man and beast, it's mine. Meaning to say, it belongs to God. It belongs to Him. Okay? That's why when God blesses us, okay, talagang itotodo niya. Okay? Sabi mo sa katabi mo, in the kingdom of God, you don't give donation because it is not religion. Listen to me, it is a government. Parang wala akong hangin ako, huli niyo. In the kingdom of God, you
don't just donate because it is not a religion. The kingdom of God is a government. How many of you are paying your taxes in the government of the Philippines? Whether you like it or not, when you buy to Starbucks, taklas. When you buy to the mall, tagal, buy. It does not belong to you. It belongs to them. In the kingdom of God, same thing. You are giving your tithe because it not belongs to you, it belongs to the government of God. Para yung amen ninyo pang barangay. Kakakanin nyo, amin nyo, ngayong bagong ito. Gumaganda na istorya natin. Ako, grabe, sabi ko. Sa susunod, yung envelope natin, grabe nakalagay dyan. Government tax. Ito pa, Exodus chapter 23. Kasi gusto natin yung... So, listen to me once again, mga kapatid, para hindi kayo mawala. The issue is not the money. The issue kung ano sinabi ng Diyos. At yung sinabi ng Diyos, from the very beginning, ina-attack na ni Satan. Talaga daw sinabi ng Diyos. Are we willing to follow or not? So Exodus chapter 23:19. The first fruits of your land, you shall bring into the house of the Lord, your God. Ano yung house of the Lord? Ito po yun. Ito patitipon. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Okay? So saan daw natin dinadala ang mga tithes natin? Sa house of the Lord. Dito po sa mga ganitong gawain. Hindi mo daw dinadala sa television. Dinadala ko sa television din. Dito po sa sambahan natin. Saan po kayo sumasamba? Sa anong bahay ng Panginoon? Dito sa mga itong klaseng gathering. Ito ba maganda rito? There are only two things you can do with the tithe. Okay? Excited ba kayo ito? Dalawang bagay lang na pwede mong gawin sa tithe mo. Pwede mong ibalik sa Panginoon o pwede mong nakawin. Wala na naman ako. Dalawa lang ang pwede mong gawin dyan. Pwede mong ibalik sa may-ari or sa iyo na yan. Parang walang imin doon na. And then, you cannot divide your tithe because it's not yours. You are just returning it. Yung ganito ba tipo, I want the 2% goes to here, I want the 1% goes to here, and I want the 3% goes to there. No, you cannot do that because it does not belong to you. It belongs to God. You must return what belongs to God. Wala na naman kausap niya. Pastor from here. Lakasan naman palakpak niya para kay Lord niyo. Yung malakas na mga excited, ibalik kay Lord. We are just returning. Ewan po ba? I will give you an illustration. Okay, para maganda. We have a musician here, no, mga kapatid. Ang pangalan niya si Julius, okay? Nasa Singapore na po siya. Nasa Singapore. Sandali lang siya umatin dito. Ano po, hindi nakakatawa. Lagi siya nagbe-message. Si Sister Sonia magpapatunay niyan. Kasi every month, nagme-message sa akin sa Facebook, Pastor Frank, here is the number of, para, ano ba yun? M. Louis here. Pastor Frank, I am sending my 10% for God, because it's for God. At binibigay yung kay Mami Son, may kasama pang resibo, kung magkano ang amount, of course, for our accountability. Okay? So sabi ko, Mami Son, ito po bigay ni Julius, nasa Singapore siya. Every month for 5 months. Okay? Ito po ang kita lang naman niya is $1,400. Ganun lang kalaki. Pero ang pinagkakaloob niya sa Panginoon is 9,600. So kinumpute ko, kung kumikita siya ng mga 56,000, tapos apat ang anak niya, ang laki na nakakaltas sa kanya. So nagtanong na ako, kasi syempre, Julius, what drives you and what motivates you to give your 10%? Kasi bilang pastor, na-observe ko, struggle ito ng maraming Kristiyano sa buong mundo eh. Struggle talaga ito eh. Sabi ko, gusto ko makuha yung utak mo, Pastor Frank. Because, sabi sa akin ni Julius, dahil hindi sa akin yun, hindi ko pwedeng angkinin yung hindi sa akin. Sabi ko, grabe, kamangha-mangha itong taong ito, naintindi niya. Because in returning our tithes to the Lord, kailangan maintindihan mo eh. Hanggang hindi mo naiintindihan, hindi mo gagawin. Hanggang hindi bubuksan ng Panginoon sa isip ninyo, hindi nyo gagawin. Bakit? Kinandado ng demonyo yan sa tao.
Hello? Sabi nyo, hi. Sabi nyo, Pastor Frank, para ka namin. Parang konti na siya. Okay, so, eto na. Ano ang naging bunga nito dun sa ginawa ni Adam and Eve? Ito, makinig ko kayo. Ito po ay nagkaroon ng matinding effect sa kanyang mga anak. Tingnan niyo po kahit sino nakakilala kay Cain and Abel. Okay, tingnan niyo po ito Genesis chapter 4 verse 3, sabi nito. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground. Okay, hindi sinabi lang the first fruit. Hindi sinabi offering lang of the fruit. Hindi sinabi first fruit of the ground. So, meaning to say, Cain did not give what belongs to God. Okay, tingnan nyo na ito. Tingnan nyo yung epekto sa mga anak ni Adam and Eve. Genesis chapter 4 verse 4 to 7. Ito, matutuwa kayo rito. Okay. Verse 4, Abel also brought of the firstborn. Ito na. Kita nyo utak, magkaiba na sila. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. But he did not respect Cain and his offering. Kung titignan mo, ba't naman gano'n si Lord? Nagbigay din naman ako Di ba madami Kristyano ganyan? Nagbigay naman ako, hindi ka lang 10%. Walang issue sa pagbibigay. Ang issue, sinunod mo ba yung sinabi ng Panginoon Babalik at babalik na naman tayo po doon. Kung ano sinabi ni Lord, na sa Kanya, hindi issue ito, nagbigay naman ako. Nagbigay naman ako ng oven toaster o pressure cooker na Pastor Juven. Maganda rin yun, pero kita nyo, hindi naman yun yung sinasabi ng Panginoon. So ano sabi sa verse 5? He did not respect Cain and his offering. Ano nangyari kay Cain? And Cain was very angry and his countenance fell. Nalungkot, itsura niya. So the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door. Kita nyo. Ando doon na agad, sa door. Remember, we are opening doors. Okay? So if you do not do well, if you not applying the word of God, sin lies at the door already. And it's desire for you, but you should rule over it. So, sin lies at the door. Doon na, we are talking about open doors. So, Satan wants to rule over you. Why? By disobeying what God said in His Word. Gusto niyang maghari sa iyo. Paano siya maghari sa iyo? By disobeying God's Word. Nalalanig natin. Leviticus 27:30. Kayo na kung magbasa niyan. 1, 2, 3, go! And all and all of the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. Ibig sabihin ng holy, set apart. That's the meaning of holy. Hindi po ito yung perfection. Holy means set apart, binukod ka. So lahat daw ng nandito sa land, whether seed or the fruit of the tree, is the Lord's. So, ano yung sinabi ko sa inyo kanina, tithe is not just about money. Kung, listen to me, pag binigyan ka ni Lord ng 10 tuta, yung isang tuta kay, pag binigyan ka ni Lord ng 10 papaya, yung isang papaya kay, ganun po yun. Ganun po, kasi minsan iisip natin, pera-pera naman nandito. Hindi po ganun. Kung ano yung nagpuproduce sa mundo ito, okay, lahat ng una sa Panginoon. Pag binigyan ka nila ng 10 oras, yung unang oras mo sa Panginoon. Ito nakakalungkot, maraming tao ngayon wala nang oras sa Diyos. Kaya kahit na anong pagkabisi nila, hindi sila masaya. Kasi nami-miss nila yung pinaka-importante, to spend time with the Lord. Parang wala nang nunong sa sino? Pag binigyan ka nila ng 10 corn beef, yung isang corn beef kay palakpakan niyo nga Panginoon ngayon. Yung palakpak na excited. So ito may magandang question ako sa inyo. What part doon sa mga nabasa natin, okay, ito magandang tanong, doon po sa mga nabasa natin, ano yung bagay doon na hindi nyo naintindihan?
what part of all that we have read that we do not understand? The Bible is clear. Okay? Sabi, in all, nasa. Number 2, tatlong pointer lang yan. What is, ano yung mga because of the last of the eyes, ano ba yung nagbiging open doors sa atin? Number 2, unbelief. Okay? Why a person would not tithe if the Bible is clear? Okay? Kung clear naman ang Bible, bakit di tayo nagbibigay? Because they don't believe that God will return. Or they don't believe it's not for today. Ito maganda rito. People who don't give their tithes are not bad people. Okay? They just don't believe. Wala akong kausap din. Yung mga hindi nagbibigay ng tithes, hindi po demonyo mga yan. Hindi lang sila naniniwala. They are not bad people, they are not gangster, but they just simply don't believe the word that God is telling us. Okay? But ito, gusto kong sabihin nyo, but if you believe what God is telling you, it is not struggle for you because you know it belongs to God. Ito nga, sabi, ito pinagdalabahan na nito. I don't know kung kila Emong, issue rito sa Foursquare, I don't know kila Pastor Ben, kung napag-usapan na dito. Kasi nga, hindi daw na-mention sa New Testament. So, pag-usapan na natin ito. Hindi daw na-mention yung New Testament, sa Old Testament lang masyado na-emphasize. So, ito naman ang panlaban ko dyan. Kung puro mention ang ating pagbabasihan, sa Old Testament, 20 times nabanggit ang adultery. Sa New Testament, 5 times lang. Ibig sabihin ba, pwede tayo mag-adultery sa New Testament dahil 5 times lang nasabi? So, the issue is there. Ano mga kapatid? Because wala daw, hindi daw pinag-usapan sa New Testament. Eh, may na-discover yung Bible verse na binanggit ni Jesus. Paano yun? Parang wala na ito ang okay, so tingnan natin. Joshua muna, chapter 6, verse 9. But all the silver and gold and vessels of bronze and iron are consecrated to the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. So, consecrated means set apart. So, God said, bring all the silver and gold to Jericho in the house of the Lord. Why? Hindi nabanggit dito yung 10%. Why? Because Jericho was the first city that they conquered. Okay? Sa 10 city na na-conquer nila Joshua, I think first city, so it belongs to God. Okay? So, marami pa mga verses dyan. Okay? Tingnan niyo yan. So, mga ibang mga Joshua pa, basahin nyo na lang yan kasi medyo 11:35 na. So, nandiyan dyan naman. So, pumunta na po tayo sa Malachi chapter 3. Emphasis na natin ito. Okay. Malachi chapter 3 verse 7. Yet from the days of your fathers, you have gone away from my ordinances. Ano ibig sabihin ng ordinances? Ordinary principle. Okay? Yan po ibig sabihin yan. So, from the days of your fathers, sa inyong mga ninuno, napalayo daw tayo sa mga ordinary principle or sa mga sinasabi ng Panginoon, my ordinances, and have not kept them, sabi ng Bible. Return to me, and I will return to you, sabi ng Bible. Says the Lord of hosts. But you said, in what shall we return? Okay? Ano daw yung mga ibabalik sa Kanya? So, bago natin i-continue yan, dahil alam nyo na naman yung mga susunod dyan, Malachi 3:10. So, bago tayo ma-allergy sa Malachi 3:10, tingnan muna natin. Marami pong Matthew 22.